Good morning mga kababayan. Nako po, ito na po. Marami na pong natatakot kay Senador Marcoleta. Marami na pong nanginginig. Marami nang nagbabakasyon ng mga politiko na sangkot sa anomalya ng mga korupsyon dito sa viral na issue na flood control. Dito po mga kababayan, ikukwento at talagang hinahamon ni Senador Marcoleta ang mga basher na wag nyong ikumpara yung mga dating mga investigasyon na puro pasikat at puro politika lang. Dito sa panahon ko, sabi ni Senador Marcoleta, merong magugulpi, merong mananagot at makukulong. Ito ang matapang na sinabi niya mga kababayan. Kasi po, dito po sa ginagawang investigasyon na ito, napakaraming mga congressman, na mga politiko, na mga kontraktor ang nagsabuatan para po itong history na nakawan sa pera ng bayan nakakaiyak na. Itong sinabi ni Senador Marcoleta, huwag nyo akong idamay o huwag nyo akong ikumpara kay Trillanes na gaya nung ginawa niya kay Binay na politically motivation lang ang ginawa para masira si Binay. Ngayon si Binay na absuelto. Kinatigan po ng hukuman na not guilty. Ngayon, itong ginagawa kong investigasyon, sabi ni Senador Marcoleta, humanda kayo. Kasi hindi ito biro. Talagang nakaw kung nakaw ito. Ninanakaw nila ang pera ng bayan. Kaya ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang matapang na resback ni Senador Marcoleta sa mga basher. At nanginginig po itong mga diskaya kasi nga po, kukumpiskahin yung mga sasakyan na 40, pati mga property ng mga diskaya na naging bilyonaryo dito sa hanap buhay nila bilang kontraktor ng DPWH. Kaya mga kababayan, nanginginig na po yung mga sangkot sa pangungulimbat ng pera ng bayan. Ito na po mga kababayan, si Senador Marcoleta. Ito lang ang presyo mo, tapos kapag malaki parang 150 million, pag 150 million pataas, regional director, etc. hanggang national. Ba't nakukuha po nung district engineer yung Ini-split nila Splitting of contracts. Bawal na naman yun. Hinihiwa-hiwalay. Kunyari, 500 million yun. Opo. O gagawin niya 50 million. 10. Kaya pala nagtataka din Kaya ng pala Pangulo. nagkakaroon ng bawat barangay, pare-pareho ng presyo. Ini-split lang. Para maiwasan na maabot yung threshold. Kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, o 150. Yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Gagawa siya ng sulat doon. Boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan. Pe-pressure niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan. Siyempre, Ganyan. So makikita natin kung sino-sino ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari-saring papel para sa ganun po yung pera ng Pilipino ay maisabulsa nilang lahat. Ayan. Isang bagay siya ng kasi doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi, Sen Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang investigasyon ng Blue Ribbon, lahat na ng klase ng Wala ribbon. naman na pala, di ba? Lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna ng sample, ha? Sige nga. Alam mo po ba, Sen, Jen, natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Makati parking? Yes. Di ba tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako. Na yan may 2.2 billion. Nasira ang political career ng mga Binay dyan. Yes. Dahil siya tatakbong nun Yes, presidente mataas na rating At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Lumitaw na ngayon ang resulta ng Sandigan Bayan. Alam Guilty. Dahil ang daming pinakitang ko, ang daming matitibay na.
Pinawalang sala po. Yun lang. Jomar Binay, Oh. Junjun Binay, Oh. at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Oho. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang O yan mga kababayan. O di ba? Dito binabash po si Senador Marcoleta. Baka puro daw pasikat si Senador Marcoleta. Puro investiga pero walang mangyayari. Gaya dito kay Binay na acquitted dito sa Sandigang Bayan. Mga kababayan, after 10 years, the Sandigang Bayan has cleared former Vice President Jejomar Jojo Binay Sr., former Makati City Mayor Jejomar Jr. Binay or Jejomar Junjun Binay Jr. and their 22 co-accused of criminal charges over the 2.2 billion Makati City Hall parking building that complainants deem an expensive construction. Yung napakamahal na construction, mga kababayan. O, anong nangyari? Naabsuelto. Kasi nga po mga kababayan, yung gumawa dito sa investigasyon na ito, si Trillanes. Nakilala po natin na si Trillanes, pag nag-imbestiga, ang kanyang motibo at layunin ay sirain ang isang politiko gaya kay Sara Duterte. Si Binay po noong mga panahon na yan, mga kababayan, pagkalipas ng 10 taon, tumatakbo kasi itong si Binay na presidente. Mataas na po ang grado nito at talagang mataas po ang respeto at mga survey sa mga survey. Tinatalo lahat ng mga kalaban ni Binay. Ang ginawa nila, mga kababayan, naghanap sila ng butas para sirain ang mga Binay. Ngayon po nakakita sila ng butas. Ito nga parking building na ito na nagkakahalaga ng 2.2 billion. Ngayon po, pagkalipas ng 10 taon, acquitted po. Kaya si Senador Marcoleta, binabash siya ngayon na magagaya lang yan sa mga dating mga nangyaring mga nasayang na mga investigasyon na walang nakulong. Ito ang sasabihin ni Marcoleta sa inyo, makinig kayo. Makinig kayong mga kupal, kayong mga basher kayo. Huwag niyong igaya si Senador Marcoleta kay Trillanes na walang ginawa kundi magpasikat. Na ang kanyang layunin ay siraan ang mga politiko na malakas gaya kay Sara Duterte. Ito po, masusupalpal kayo ni Senador Marcoleta. Harap-harapan. naging ang naging problema, sabihin naging damage lang kaya nasira ang kanyang political career. Political career niya. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong natin? namin ni Jensen. Baka naman ganito lang rin to. Kasi ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at saka controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipinos. Ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelido, hindi naman Trillanes, ha? Oo nga, bagay. Tama din naman kayo. At saka kasama nyo, Lubao at saka Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming paper trail. Saka may mga technical. Pero yun nga po, Sen. Ano ang magiging kahinatnan? Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang. Politically motivated talaga. So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin. Nakita nyo po mga kababayan ang malaking pagkakaiba ng nangyari kay Binay. Dahil si Trillanes po ang naging pangunahin na nag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. So ngayon, sinasabi ng Marcoleta, hindi naman ako kasama dyan na. Sino bang nag-imbestiga? Si Trillanes. Marcoleta ang apelyido ko.
Di ba mga kababayan? O ano bang layunin ni Trillanes? Di ba? Ang layunin ni Trillanes ay politically motivated para siraan ang mga kalaban niya na malakas sa politika gaya ni Sara Duterte. Itong ginawa nila na magsampa ng impeachment para po i-demolish ang mga Duterte. Di ba malakas si Duterte, si Sara Duterte sa 2028 kasi takot silang maging pangulo. Ganyan ang ginawa nila kay Binay. Nasira po ang pangalan ng mga Binay. Dahil po sa nangyaring yan. Dito po kay Sara Duterte, hindi nila nagawa kasi nga po, kinatigan ng hukuman, labag sa saligang batas, itong ginawa ng mga Trillanes na ito. Kaya mga kababayan ako, mahalagang malaman nyo itong ginagawa ng mga kalaban ng mga Duterte. Pati kay Marcoleta, kaya nga sinasabi niya, iba itong pag-iimbestiga dito. Iba ang motivation dito. Taong bayan ang sangkot dito. Yung DPWH at saka yung mga politiko. Iba naman ang konteksto nito eh. Public funds. May falsification of public documents pa. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging problema, sabihin, naging damage lang kaya, no? Nasira ang kanyang political career. Political career niya. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong natin? namin ni Jensen. Baka naman ganito lang rin to. Kasi ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at saka controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelido, hindi naman Trillanes, ha? Oo nga, bagay. Tama din naman kayo. At saka ang kasama nyo, Lubaw at saka Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming paper trail eh. Saka may mga technical Pero yun nga po, Sen, ano ang magiging kahinatnan? At, kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang eh. Politically motivated talaga eh. So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin, yung sabwatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, ay gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sinong may kasalanan. Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost, Sen, talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe, Sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya, yun lang makakita tayo ng mga, palagay mong may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag na mga bagay-bagay para sa ganon ay yung nasayang na pera magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit papaano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo. O mga kababayan, dito po, mababanggit po yung 40 na sports car ng mga Diskaya.
kukumpiskahin itong mga yaman na mga ito dahil yumaman sila sa kaban ng bayan. Mula nung nag-DPWH sila, yumaman sila ng bilyon-bilyon. Mga kababayan, kaya itong mga sports car na ito at mga ari-arian na mga property ng mga diskaya, kukumpiskahin ni Senador Marcoleta kung mapatunayan na sila ay may mga ghost project, may mga anomalya sa kanilang pagko-construct ng mga flood control dito. Yari, hindi lamang yan, mga kalsada, pagbabakbak, mga espalto, yari dito mga kababayan. Dito na isasambulat ni Senador Marcoleta na i-sheriff lahat ng mga property ng mga diskaya. Ito po. Yan, halimbawa, ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Pwede ko manggawin yun. Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera eh. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Kung 50 Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Ibabalik mo yan. Merong mga bonding companies na nag-post ng performance bond yan. Ayun, insurance. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung hanggang saan ang aabutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? COA, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Di ba? Yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang. Dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWH, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik pa. Yun ang siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin wala na ho di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandililang sa taong Pwede bang bayan. i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? Hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para maibalik po. Okay, pumirma. Mga kababayan, nakita nyo po, ito mga yaman ng mga diskaya, isi-sheriff ni Senador Marcoleta kung mapatunayan na sila ay guilty dito. Kaya itong yaman ng mga diskaya, yung mga 40 ng mga sports car, ibabalik yan, mga kababayan, para punuan yung mga ghost project na mga anomalya. Grabe si Senador Marcoleta, nakakabilib. Mga rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan. COA, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Di ba? Yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang. Dito pa lang. Kung halimbawa, yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWH, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ibalik po ninyo. Mga kababayan, na masasabi nyo dito? Nako, napakagandang subaybayan ito mga kababayan. May mananagot. May mananagot talaga dito kay Senador Marcoleta. Ibahin nyo ang isang Marcoleta. Sabi niya, hindi ito Trillanes. Ibahin nyo ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi meron talagang mananagot dito. Kaya ito mga kontraktor dito na mga yumaman at yumabang na nag-flex pa ng kanilang yabang na mga yaman na nakaw dito sa social media, bistado sila, mga kababayan. Kaya sa panahon ni Senador Marcoleta, hindi nyo mabobola at hindi nyo mauuto ito, hindi nyo mababayaran. At huwag nyo ring takot-takutin itong si Senador Marcoleta. Dahil pag kinanti nyo ito, para kayong bumangga sa pader na umaapoy, tandaan nyo po yan. Kahit bilyonaryo kayo,
si Senador Marcoleta. Para lang kayong mga langgam na tapak-tapakan, tandaan nyo po yan, dahil si Senador Marcoleta, merong wisdom ito. May katwiran, may tapang, may pagmamahal sa bayan. Kakampihan ito ng taong bayan. At kakampihan po ng nasa taas ng Panginoong Diyos. Si Marcoleta po ang itinakda na sumupil sa mga buhaya sa lipunan. Kaya nga natakot si BBM Kaya nga nagkusa na si BBM na magpaimbestiga dito. Kaya good job BBM kasi naglabasan ang mga corrupt na mga posisyon ng mga politiko dito. Ito po, ulitin natin. Kung sabihin, wala na ho Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat do sa ginawa ninyong pandilin lang sa taong Pwede bang bayan. i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipo-prosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 40 sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para maibalik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo, oo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo Indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. Sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Yan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging General Sen. Naku, Sen, Nelson, royalty lang po kami dyan 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. Kasangkot ka dyan Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa miyembro ng BAC. Kapag ka-BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yun? Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw nasira yung negosyo niya. Ngayon 5% na Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na lahat yan. Mga kababayan, magandang pag-usapan ito sa susunod na hearing. Mga kababayan, ganito po yan. Kaya minsan nananalo po ang isang bidder sa mga project ng gobyerno. Itong mga kasabwat, binabayaran po sila, meron po silang commission. Halimbawa po, congressman, para ipanalo itong isang bidder ng isang project, mag-uusap na po ito. Halimbawa po, sila po ang pagrekomenda or nagbibigay ng mga bidder na ipapanalo. Meron ng komisyon yan. Na sige, sa 1 bilyon na project, magkano ako? Magkano ako sa 10 billion na project, magkano ako? Ganun pong usapan dyan. Kasi po, talagang talamak po ito, lalong-lalo na po sa DPWH. May mga commission yan. Sa COA, sa mga auditors. Naku po mga kababayan, paano po nila na o-audit yung mga project na ghost project kundi hindi sila nandadaya? Nandadaya po ang mga yan. Kaya yung mga nananalo po ng bidding po mga kababayan, kinakausap na po yung mga may pera. Para pag nakuha itong project na ito, halimbawa ako po mga kababayan, kontraktor ako, kakausapin ko po yung representative ng gobyerno, halimbawa congressman, ibigay mo na sa akin yan, ako na bahala sa'yo, kung 10 billion yan, bigyan kita ng 20%, bigyan kita ng 30%, deal na yan, under the table.
Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Kaya wag niyong susubukan si Senador Marcoleta kasi kakaiba po. Kakaiba itong si Senador Marcoleta. Hindi parang Trillanes sa pasikat na bobo na wala namang ginagawa kundi pasikat na naninira lamang ng isang politiko. Gaya ng ginawa nila kay Binay. Yan po ang totoo mga kababayan. Kaya huwag niyong igaya si Senador Marcoleta sa mga trapo ng mga debobo, ng mga animal, ng mga politikong ito. Kaya sabi niya, abangan nyo yan sa susunod na hearing kasi nga, talagang kakalbuhin ng mga ito. At itong mga yaman ng mga diskaya at iba pang mga yumaman at yumabang at naging buhaya sa katabaan ng pagnanakaw ng pera ng bayan, talagang babalatan po ng buhay sa hearing. Yan po sinabi ni Senador Marcoleta. Kaya mga kababayan, abangan nyo po ito. Abangan nyo po, kailan ba ang susunod na hearing? Abang-abang tayo mga kababayan. Abang-abang po tayo sa mga magaganap kasi nga po, merong makakalbo, mapipiga, magigisa, mapipit-pit ang itlog. Lalong-lalo na po yung mga congressman na pati si Laila de Lima ayaw pa imbestigahan ang sarili sa Kongreso kasi nga po, this is a conflict of interest. Why you investigate? Why a body investigate itself? Yan ang sabi ni Sandro Marcos. Mga kababayan, kasi merong pagtatakpan dyan. Pagtatakpan lang ng mga congressman yung mga kanilang mga kaalyado para hindi mabulilyaso, hindi mabulgar ang kanilang mga pinaggagawang pagnanakaw dito. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Diba? Senador Marcoleta, suportado ka namin. Kami po ay naninindigan na itong ginagawa mong investigasyon dito sa anomalya ng mga pagnanakaw dito sa flood control, merong mananagot talaga. Yan ang sinabi ni Senador Marcoleta at pinapanalangin po namin. Talagang naiiyak po talaga ang taong bayan. Ako naiiyak po talaga. Kasi nung makita ko na magyabang itong kontraktor na ito, na merong 40 na mga mamahaling sasakyan, talagang naluha ako na nagawa pang magyabang at ikwento ang kanyang sarili mula walang-wala, mula lumaki sa squatter hanggang naging bilyonaryo dahil dito sa nakawan sa DPWH kasi nga kontraktor itong mga animal na ito. Kaya mga kababayan, yan lamang pong aking bahagi. Sana po pa-share, pa-like po tayo, pa-subscribe tayo. Ipakalat nyo po sa lahat ng mga kaibigan nyo po ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo ng mga Pilipino para makita nila ang tunay na nangyayari na kababalaghan sa pagnanakaw po sa kaban ng bayan. Ang mga Pilipino, ang bansang Pilipinas, hindi po mahirap. Dinadaya at ini-scam lang ng mga magnanakaw na mga politikong ito, na mga korap na buhaya. Mga kababayan, mayaman tayo, pinakamayaman sa buong mundo. Trilyon-trilyon ang binubulsa ng mga animal na mga ito. Nakakaiyak mga kababayan, naiiyak po ako. Buti na lang, nandito po si Senador Marcoleta na katangi-tanging senador na history na naglalabasan ng mga anomalyang ito dahil sa panahon ni Senador Marcoleta. Kaya si Bongbong Marcos, ang Pangulo, nanguna na kasi natakot kay Marcoleta. Yan po ang katotohanan. Yan ang paninindigan ng isang Marcoleta. Hindi mababayaran. Hindi matatapalan ng pera. Yan lamang pong aking bahagi. Maraming salamat. Ako si The Wonders sa Philippines, ang inyong kabayan, ang inyong tagapagbalita ng mga tunay na nangyayari sa bansa. Mabuhay po.